Ang Bohol ay isa lamang sa halos 7,000 isla sa buong Pilipinas kung saan matatagpuan ang mga natural at magagandang tanawin kagaya na lamang ng tanyag na Chocolate Hills at mga dalampasigan nito. Tahanan din ito ng mga makasaysayang simbahan at mga makabagong atraksyon. Ngunit sa kabila ng likas at angking kagandahan ng probinsya, ito rin ang lugar na palaging dinadaanan ng iba't ibang kalamidad kagaya ng lindol, baha at bagyo. Sa katunayan, ilang mapaminsalang kalamidad ang dumaan sa lugar sa loob ng nakaraang isang dekada kagaya na lamang ng lindol noong 2013 at ang napakalakas na bagyong Odette noong 2021 na halos nagpadapa sa mga kabahayan ng ordinaryong mamamayan. At hindi nakaligtas dito ang ilan sa mga miyembro ng Life Bank na hindi lamang kabuhayan at kabahayan ang nawala, kundi pati ang seguridad ng kanilang pamilya ay nalagay na rin sa alanganin. Dahil dito, agad kumilos ang Life Bank Foundation sa pakikipagtulungan ng mga partners nito, ang International Organization for Migration or IOM at ng Filipino Senior Resource Center o PSRC para sumaklolo at magbigay ng oportunidad at serbisyo sa mga miyembro na lubhang apektado. Halina't ating tunghayan ang matibay na kwento ng isa sa mga benepisyaryo ng programa ng Life Bank Foundation at mga partners nito, ang Bahay Matibay. Ako si Marifi Inoc, 36 years old, nakatira po sa Barangay Kagting, Ubay, Bohol. Ako po ay may 4 na anak at ang trabaho po na aking asawa ay isang habal-habal driver. Mas maganda po ang Bahay Matibay kasi po katulad po ng dati. Ang bahay po kasi namin dati kahoy lang. Tapos nung dumating ang Odette, ubos talaga yung bahay namin. Iyak mga yung panganay na anak ko kasi yun nga, ubos yung flooring lang po yung naiwan sa amin. Mas importante talagang Bahay Matibay para po safe ang aking buong pamilya. Nalaman po namin sa Bahay Matibay program sa account officer ko namin na si Sir Fred. Sinabi po niya sa amin na nag-ano daw ang LBF ng Bahay Matibay Project. Sinabi naman niya na hindi daw lahat ng member ang makasali noon. Yung lang talaga, yung totally wash out lang talaga. Tapos isa ako noon sa nasali kasi talagang flooring lang naiwan sa akin. Ang proseso po namin ay pinuntahan po kami dito ng mga staff ng LBF at pinicturan yung bahay namin at pagkatapos noon ay nagsagawa po sila ng orientation. Nung nag-orientation po kami, tinuro po nila sa amin kung paano po gagawin yung bahay matibay. Tapos yung poste, kung ilang piraso ang ilagay sa poste, yung mga mating, tas yung ring ng bakal, at yung forma po ng bahay. Ang malaking benepisyo po ito para sa amin kasi ngayong matibay na po yung bahay namin, nakakatulog na po ang anak ko ng mahimbing, kaming buong pamilya. Di tulad po ng dati, pag may hangin, malakas na hangin, bagyo yun, takot kami. Ngayong matibay na po yung bahay namin, parang safe na po. Parang iniisip na po namin na safe na siya. Ginagabayan po kami ng mga staff ng MBF 2 beses sa isang week. Chine-check po nila yung panday namin kung tama po ba yung pagkalagay ng mga mating, yung poste, yung forma. Ginagabayan po nila kami hanggang sa matapos yung bahay namin at mabuo hanggang sa tinirahan na namin ngayon. Nagpasalamat po ako sa Life Bank, sa mga partners nito, sa mga staff. Dahil matibay na po ang bahay ko, nakakatulong na po kami ng mahimbing kasama po ang aking mga anak at safe na po siya. Ako si Marifi Inoc, isang benepisyaryo ng Bahay Matibay Program at proud member ng Life Bank. Meron ka bang matibay na kwento na makapagbibigay ng inspirasyon sa mga miyembro ng Life Bank Foundation at sa buong komunidad? Maaari mo itong ibahagi sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe
sa aming official Facebook page.